umaga po sa atin. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Verse 18 hanggang 23. Matthew chapter 13 verse 18 hanggang 23. Kung nandiyan na kayo sa amen. Amen. Sundan niyo na lamang po ako sa aking class. Sabi po diyan, hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside, but he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet have he not put root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Aming Diyos na kinasilahan, Panginoon, maraming salamat po muli sa unahan ito. Maraming salamat po Diyos sa presensya ko ng bawat isa, bawat kaibigan, at sa patuloy na kalakasan at pagkakalibos na. Maraming po Panginoon na patuloy na pangunahan, hindi namin ba ng Espiritu, ito po ang siya. Ang sa amin, magbigay ng pangunawa at mensahe sa oras at Diyos. Maraming salamat Panginoon, dalayan ko po mga kapatiran na doon namin kasama ngayon, sila yung pangunahan mo at pagkakita ko Diyos. Matawag po Diyos sa mga pagkakasahan ng magampalan sa mga pagkakasahan at dalangin sa pangalan ng Diyos. Tayo po yung mga kapunan. So, nakikita natin interpretasyon ng mismo ng salita ng Diyos doon po sa parable of seed and the soul. So, diyan po tinutukoy mga kapatid ang patungkol po sa ating mga mananampalataya, sa ating mga likas. So, ating po pag-aralan mga kapatid, the evidences of salvation. The evidences of salvation. Ano? Ebidensya. Pag sinabi natin evidence, ito yung mga pruweba o proof na meron ka talagang kaligtasan na natatagis sa'yo. Hindi tayo nandirito para i-judge natin mga kapatid kung ano nakikita ng ating mga mata. Subalit, kagaya na sinasabi nung may prinsipyo yung Soko. Alam niyo yung prinsipyo ng Soko? Sino nanonood dito ng Soko? Dati. Nung may ABS-CBN. Soko, prinsipyo ng Soko, sabi nila, si Gas Adelgas, sabi niya, hindi natutulog ang evidence. So, sa pag-iimbestiga ng maraming mga eksperto sa isang krimen na nangyari, dahil sa mga bakas na naiiwan o mga ebidensya na naiiwan, nakikita nila, napapag-aralan nila, napapag-tugma nila, at nagkakaroon ng resulta na nakikita nila kung sino talaga yung isa. Kasi may mga iniwang ebidensya. No? Kaya ngayon, mapapatunayan nila ang isang tao na yan ng may sala dahil meron silang hawak-hawak na ebidensya. Maging sa atin, mapapatunayan na meron talaga tayong tangang-tangang na kaligtasan sa pamamagitan ng mga ebidensya. Ano? The evidence of salvation. Now, marami pong tao sa panahon natin ngayon talagang tunay na nababago dahil po sa salitang
judging. Judge. Judge. Ano? When it comes to salvation. Sabi nila, masyado kayong judgmental. How dare you na sabihin niyo sa tao, hindi ligtas. Ano? So their argument is that no one has the right to judge another person because the heart cannot be known. Yan ang kanilang argument sa mga tao na mabatter doon sa sinasabing judgment. Kasi sabi nila, hindi nyo naman nakikita ang puso. Hindi nyo naman nababasa yung puso, nalalaman ng puso. So, how dare you na hindi na-judge nyo yung tao by their salvation? Now, to the extent na kapatid, meron silang punto sa kanilang statement. Meron silang punto doon. Pero may kaunting pagkakaiba externally between the carnal, the backslidden Christian, and lost religionist. Mayroong pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba na yun? The main difference is chastisement or lack of it. May makikita tayong mga mananampalataya sila, but outwardly, they are doing or they are not acting like a believer. Tama? So, ang pagkakaiba niya mga kapatid is yung chastisement o kakulangan ng disiplina. Sabagay niya. Ano? So, may kita natin yan mga kapatid. Though the two way may look and act alike, the true Christian cannot remain in that condition without the chastening of the Lord. Ang tunay na mananampalataya, hindi pwedeng manatili doon sa estado ng pagiging karnal, pagiging isang backslider. Ang tunay na mananampalataya, ano? Hindi mananatili o hindi sila pwedeng makapanatili sa pagiging karnal at pagiging backslider nang hindi pinapalo ng Panginoon. Dahil po yan, ano? May mga mananampalataya, naniniwala sila yung mga mananampalataya, sila yung mga ligtas. Subalit, ang kanilang estado ngayon ay maaaring iba'y karnal, maaaring iba'y backslider. Subalit, nakikita natin yung pinaka-resulta, bakit nila walang chastisement na nangyayari sa kanila. Pero ang kanilang hayag, ang kanilang profession na binanggit, sila ay mananampalataya. At naniniwala sila na sila ay ligtas. Subalit, namumuhay sa karnal at pagiging backslider nang hindi nadidisiplina ng Panginoon. Ano? So, dito po sa verse na binasa natin mga kapatid, nakita natin yung parable dito na may katotohanan talaga na kung saan ay nagmamanifest po sa panahon natin ngayon, which is the word save or born again. Ano? Now, yung dalawang word na yan, saved and born again, ay naging commonplace sa panahon natin ngayon. Pero binabaliwala ng marami. Nowadays, mga kapatid, kapag sinabi na kagad ng mga Christians, kahit sino nagpapakilala na lang na Christians. Ano? At kapag sinabi kagad na born again, ang iniisip kagad nila, ang born again ay yung mga nagsasayawan at ang iingay sa loob ng simbahan. Which is wrong, mga kapatid. Ano? Kaya dito po, mga kapatid, na-reprobate po ng ating society yung salitang born again or saved by its morality. Bakit, mga kapatid? Yung moralidad. Sabi ng salita ng Diyos, meron silang form of godliness but denying the power thereof. Mukhang makadiyos, itsurang makadiyos, subalit sa pagkilos nila, they denying the power thereof. And what is that power? Ano yung power na yun? The power to change a life for now and eternity. So, na-reprobate in its morality na kung saan mukhang Kristiyano, bihis Kristiyano, tayong Kristiyano, but deep inside, they denying the power thereof. And that power is the power to change life
Ano? For now and eternity. Walang pagbabago. Ano? So marami pong nangyayaring ganyan sitwasyon. Kaya totoo po yung isang statement na kinabasa. Ang pinakamahirap bahagian ng kaligtasan sa panahon natin ngayon ay yung mga taong nag-aakalang meron na sila nito. Subalit sa kanilang mga ginagawa, hindi nila na examine, na obserbahan yung kanilang mga sarili kung sila ba ay meron talaga ng mga bagay na ito. Tama? Na meron ba talaga silang power na sinasabi dito ng Panginoon, the power to change for now and eternity. Ano? Now, salvation, mga kapatid, salvation is, or the true biblical salvation, kasi marami pong mga lumalabas ngayon sa panahon natin ngayon na iba't ibang klaseng turo ng kaligtasan o ng salvation. May mga nagtuturo na hindi ayon sa salita ng Diyos, kundi ayon sa kanilang sariling pangunawa o sa ayon sa kanilang sariling pamamaraan at hindi ayon sa sarili na pamamaraan ng salita ng Diyos. So ngayon mga kapatid, ang salvation na pinag-uusapan natin ngayon ay yung tinatawag na true biblical salvation. Now, true biblical salvation always produces in the life of the believer to an extent or another. Ano? Always produces in the life of the believer to one extent or another. Ano? Now, true conversion is called born again. Ang salitang born again, hindi po religion yan. Ano ho? Pero yan po ang tunay na conversion na sinasabi dito sa salita ng Diyos ay born again. Ano? So God gave the analogy, mga kapatid. Ito po yung analogy. To be saved is to be born. Sabi ng Panginoon kay Nicodemus, diba? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So the analogy of our God is to be saved, is to be born. Ano? To be born. Born, anong born? Born again, not by flesh. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born again? Ano? Isang master ng Pharisee, nagtanong. Diba? Tanong niya, sabi, paano ba ipapanganak muli? Ngayon, sabi ng Panginoon, to be saved is to be born. Born again what? Born again spiritually. Born again spiritually. Now, kapag tayo piligtas, we are born again. Now, ito po, if all true conversation or conversions do not produce a change of life, then evidently, there are two types of salvation. Pagka ganun. Kapag hindi po nagkakaroon ng change of life ang isang tunay na kinonvert o na-convert sa Panginoon, ano, pag walang nagiging change, ibig sabihin may two types of salvation. Ano yun? Mayroong conversion muna sa status mo at may conversion muna sa ginagawa mo. And that's wrong, kapatid. Wala pong dalawang klaseng kaligtasan ng ginawa ng Panginoon. Ano? God only saves one way, and that salvation carries with it the name or the same fruits. Ano? The same fruits. Kapag tayo po naligtas na, the same tayo, we are born again. And we have the power. And what is that power? The power to change for now and eternity. Kaya nagbabago yung ating gawain ngayon, mga ginagawa natin, at yung ating eternity, nagkakaroon ng pagbabago. Ano? So, hindi lang tayo mga kapatid yung sinasabi dito na in the perilous times that having the form of godliness but denying the power thereof. Nowadays, maraming ganyang itsura, pero wala po silang yung tinatawag mga kapatid na evidence of being saved.
Tawag tanong, kailangan ba yun? Is it essential na meron talagang ebidensya na tayo po isang ligtas? Kung meron po talagang kaligtasan at tayo po nasa Panginoon talaga, hindi mo mapipigilan na lumabas yung mga ebidensya na yan ng iyong pagiging isang mananampalataya sa Panginoon. Hindi mo mapipigilan yan. Bakit? Nalabas yan naturally. Hindi mo kailangan mag-pretend, pero lalabas yan naturally. Kaya hindi pa pwede, mga kapatid, na isang na-convert sa Panginoon, walang pagbabago. Ano? Kasi ang kaligtasan na binigay lang ng Panginoon is one way and it carries the same fruits. Sabi ng Proverbs chapter 20 verse 11. Proverbs chapter 20 verse 11, even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. Sabi diyan sa salita ng Diyos, even ang bata, alam niya ang kanyang ginagawa. Whether ang kanyang ginagawa ay dalisay, pure, or alam niya rin kung ito'y tama. Bata yun, mga kapatid, ha? How much more tayo na wala na sa edad na wala na sa pagkaisip bata? Mas alam natin kung ano yung ginagawa natin ngayon. Ano? So, makikita natin na hindi talaga natin minsan na tao, eh, bakit namumuhay pa rin sa ganung ginagawa nila ngayon, sapagkat ang sabi ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, Father, forgive them for they know not what they're doing. So, pinagpuhay ng Panginoon tayong mga makasalanan, na sabi niya, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam o nalalaman yung kanilang ginagawa. So, nung tayo po'y nandoon sa estado na hindi natin alam at alalaman itong ating ginagawa, hindi natin alam na may kasalanan tayo o nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon. But when the time comes, mga kapatid, nung dumating po yung kaligtasan sa atin, nung tayo po nasa Panginoon na, nakita natin, naunawaan natin ngayon. Naiintindihan natin ngayon. Sabi nga dito sa atin, binasa sa Matthew, basahin natin, sabi po dyan, in verse 19. Sabi dyan, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in the heart. This is he which receiveth seed by the wayside. So, may mga tao ganito, hindi natin naiintindihan yung ginagawa natin. Hindi natin naalalaman yung ginagawa natin. Mali na pala yung ginagawa natin. Mali na. Pero nung tayo pinaligtas, nalaman natin, naintindihan natin yun. Kaya pagdating po doon sa verse 23, sabi yan, but he that receiveth or receive seed into a good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Naintindihan mo yung salita ng Diyos. Dahil naintindihan mo yung salita ng Diyos, ikaw ay mamumunga. Ano yung ibumunga mo? Sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 7 verse 20, paano natin malalaman yan? Wherefore, by their fruits ye shall know him. Ngayon, mamumunga tayo ng naayon sa itinanim sa ating salita ng Diyos. Naayon doon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi natin maiiwasan o maiuubli na lumabas ang ebidensya ng kaligtasan kung meron talaga tayo nito. Sapagkat ito sinasabi ng salita ng Diyos. But he that received seed into the good ground, that is our heart, is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold and some 60 and some 30. Mamumunga tayo. Makikita yung ebidensya na tayo na sa Panginoon. So, ang nakakalungkot nga, marami nga hindi nila nakikita
o hindi nila ini-examine ng maigi yung kanilang sarili at okay na lang na from the moment na nakilala nila ang Panginoon na nag-pray sila, iba nag-pray, no? Nag-confess sila sa Panginoon, they receive the Lord Jesus Christ, they follow water baptism, and after that, tapos na. Ano, nakakalungkot mabalitaan nyo, di ba? Pagkatapos mabautismo, nawawala. Ano, nawawala. At naakay uli ng sanlibutan, gayon may tangan-tangan na katotohanan. Pero hindi na ipamumuhay yung katotohanan. Kaya sabi dito ni Apostle Paul, in 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves, knowing not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Paano na nasa sa iyo ang Panginoon? Paano natin gagawin? You need to examine yourself whether ye be in the faith. Hindi ko sinabi dito mga kapatid that we need to examine them or others, but you need to examine your own self and prove your own selves. Makita natin, tignan natin. Ano, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Lord, gusto ko examine yung sarili ko. Ano? Knowing not your own selves, how that Jesus Christ is in you. Ano? And another verse in Titus chapter 1 verse 16. Titus chapter 1 verse 16. They profess that they know God. Hindi po ito they profess. Pag sinabing profess, talagang sinambit nila, binanggit nila, at nagmula mismo sa kanilang mga bibig. But in works, they deny Him. Being abominable and disobedient, and unto every good work, reprobate. Sabi ni Titus, may mga ganitong mananampalataya o may mga ganitong tao na nabubuhay. They profess God. They profess they know God. Yes, I know God. I know Him. Tinanggap ko siya. Nananampalataya ako sa Kanya. But in their works, they deny Him. Ano? Being abominable, ano po ibig sabihin ng abominable? Karumal-dumal, and disobedient, and unto every good work. Sabi ng Apostle Paul, examine. Hindi pwedeng sabihin lang natin sa Panginoon o sa marami, i-profess lang natin, yes, I am a believer, I am a Christian, ako po yung isang Baptist, ako po yung member ng isang Baptist church, ako po yung manggagawa ng isang Baptist church, ako po ay may ministry. Pero kung kagaya ng sinasabi dito ni Titus, that you're denying, but in your works, you're denying Him, and you're being abominable and disobedient, you are lying. Sinungaling. Ano? Hindi po tayo dito lip service, sabi ni Isaiah, hindi po tayo dito mga lip servant. Nasasalita lang natin binibigkas at wala makita sa ating ebidensya. Ano? Gaya po nung pwede pang mamili sa tiyanggihan ng taytay na maluwag, yung pwede pa kayong magtikik-tikik. Yung mga panahon na pwede pa kayong magpanggaan, makipagbalyahan, nang hindi ka nagsusuot ng mask. Ay, miss that word. Ngayon, gano'n, sabi ko sa taytay, nagbebenta din ng pampaswerte. Alam niyo yung itsura ng pampaswerte. Sino na bumili sa bahay? Bumili na kayo nun. Mahal-mahal nun Nasa 200 yata yung pampaswerte. Pampaswerte po, pampaswerte. Pag binili nyo ito, sigurado swerte. Sabi ko, tinanong ko. Pampaswerte yan? Opo. Garantisado yan. Swerte ka na ba? Sabi ko sa kanya, tanong, swerte ka na ba? Yan. Sabi niya, oo daw. O talaga, kung sinwerte ka na, bakit nandito ka pa Bakit di maubos siya pa rin kami? Dito ako maniniwala na yan ay pampaswerte kasi ito nakikita sa'yo. Ay wala bumibili.
may mga kumonsulta sa Checkwa din ngayon. 2020 is a good year because 2020 is a clear vision. Ayun, may COVID. Oo nga, nagkaroon nga ng clear vision. No? Nagkaroon ng clear vision na nakita natin yung mga pag-uugali ng maraming government, nakita natin yung pag-iisip ng maraming government official, pero yung sinasabi ng mga Checkwa na swerte, maganda pasok ng taon, ang dami nagsara negosyo. Yung mga nagpa-konsulta doon sa mga Checkwa na yun. So walang makita ng ebidensya doon sa mga sinasabi nila. Ang hirap paniwala. Ano? Ang hirap paniwala. Hindi tayo after mga kapatid sa persist to believe. Hindi naman. Kasi hindi naman, it is not of faith. Pero when it comes to salvation, laging meron yung nagiging output sa atin. Natural output. Kasi normal na yun sa atin. Lalabas at lalabas yun. Sa ayaw at sa gusto. Hindi mo mapipigilan yan. If we are filled with the Holy Spirit, at alam natin ang katayuan natin nasa Panginoon tayo, naintindihan mo yung tinitindigan mo ngayon, obserbahan mo yung sarili mo, may mga bagay ka na, may mga bagay sa'yo na nabago na ito. Obserbahan natin. Ano? Ikaw, obserbahan mo yung sarili mo. Examine mo yung sarili mo, prove mo yung sarili mo. Tignan mo yung iba, baka wala kayong pagkakaparehas ang wala sa Panginoon. Mas mahirap yun, sabi ko nga mga kapatid, yung nakamahirap bahagian ng kaligtasan ay yung mga tao, akala nila meron na sila. At iniisip nila na sila yung ligtas. No? Ay sabi ni Titus, they profess that they know God, but in works they deny Him. No? Ano yun? Sabi ni Titus. Sabi niyo, kilala niyo ang Panginoon. Pero bakit ganyan ang ginagawa? Bakit ka rumal-dumal? Bakit disobedient? Akala ko ba kilala niyo ang Panginoon? Diba? Kung translate natin sa pakikipag-usap natin sa isang nagpo-profess na mananampalataya, sigurado mau-offend sa'yo yun. Samantalang nagtatanong ka naman, ayon sa iyong observation. Now, let's go to our topic na, no? Some good reason or evidences or some good evidences that should accompany our salvation. Mga evidences na kasama ng kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po dalawang klaseng kaligtasan na binigay ng Panginoon. Iisa lang at full package yun. Number one, mga kapatid, a faith accompanied by works. A faith accompanied by works. So, ayan po isa sa mga good evidences of our salvation. A faith accompanied by good works. Merong kasama mabuting gawa. Sabi ni James chapter 2 verse 17 hanggang 20. James chapter 2 verse 17 hanggang 20. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yeah, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Now, faith without works, so faith accompanied by good works is one of the evidences of salvation. Unawain natin mga kapatid, hindi po faith by works, Hindi po faith by works, but a faith that works. Yung pananampalataya mo po ba ay nag-work? Paano natin masasabi na nag-work yung pananampalataya natin? If we are living by faith. If we are living by faith.
Hindi po faith by works, ha? Pag sinabing faith by works, ano, yung pananampalataya mo, pinagtatatrabawan mo. Ano? Pero yung sinasabi dito ni James, mga kapatid, a faith that works. Kaya sabi niya, I will shew thee my faith by my works. Na yung pananampalataya niya na nag-work, nakikita. Now, if faith is not accompanied by good works, sabi ni James, it is dead. It is dead. Pangalawa, a faith accompanied by love. A faith accompanied by love. Pangalawang evidence of our salvation is our faith accompanied by love. In 1 John chapter 4, verse 19 hanggang 20. Tignan niyo po ito, ha. 1 John chapter 4, verse 19 hanggang 20. We love Him. If we say we love Him, now we love Him because He first loved us. If a man say, I love God, and hated his brother, he is what? A liar. Sinungaling. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Malinaw, kahit hindi natin ipaliwanag, napakalinaw ng sinabi ni John. Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero bakit galit ka at hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo? Hindi mo kayang mahalin ang kapatiran. May mga pinipili ka lang na mahalin. Tama? Ang sabi ng salita ng Diyos dyan, he is a liar. Kasi paano niya mamahalin ang Diyos na hindi niya nakikita, gayon yung kapatid niya na nakikita niya, hindi niya kayang mahalin. Kaya ang isang may kita natin ebidensya ng kaligtasan, mahal natin ang kapatiran. Hindi tayo dito magkakaaway, hindi tayo dito mga magkakatunggali o walang kompetensya o pagalingan sa atin dito. Pagkus na mayroon sa atin dito na nagbubuklod sa bawat isa ay pagmamahalan. Mahal natin ang isa't isa. Kahit na kuminsan ay may mga kapalpakan o kamalian, pero mahal natin ang isa't isa. Yan ang sinasabi ni John sa atin. And in 1 John chapter 5, verse 2 and 3, 1 John chapter 5, verse 2 and 3, by this we know that we love the children of God. When we love God and keep His commandments, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. See? Kaya nasabi, ang pagmamahal sa bawat isa, o faith that accompanied by love, ay ebidensya ng kaligtasan. Kasi sabi ni John dyan, by this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. So nagmamanifest yun if we love God and we keep His commandments, His word, His principle, His precepts. Magmamanifest yun, mahal din natin yung mga kapatiran. Mahal mo rin yung kapwa. So yun yung ka-accompanied ng kaligtasan. So may kita natin that saved people love the Lord. Amen? Saved people, they love the Lord. Pangalawa, saved people, they love the brethren. Amen? Mahal natin ang isa't isa. And saved people love the church. They love your church. And saved people love the lost. Yung mga lost, alam natin wala yan sa Panginoon. Mahal natin yan. So saved people love and show it. Pinapakita yan. Hindi mo kailangan ipakita sa camera. Di ba, bago magbigay, may camera Hindi mo kailangan ipakita yan sa camera. Sapat na ang Diyos at ikaw ang nakakaalam ng ginagawa. Kagaya yung pinanood ko ulit, Racing the Giants.
yung kanilang coach doon sa isang football, mananampalataya. Pero isang mananampalataya ni stress, pero nagbalik loob sa Panginoon. Now, ginamit niya ang prinsipyo sa salita ng Diyos para i-coach niya yung kanyang team at naabot ang victory sa liga. Pati yung attitude ng family matters ng kanyang team. Coach. May isa siyang miyembro sa team na may problema sa tatay. Dahil yung tatay ay sobrang abala sa trabaho, mayaman sila, engineer, sobrang yaman, tapos sobrang abala, wala na silang mag-usap, lahat sila nag-aaway, may sila mag-usap agad. Ngayon, tinulungan nitong coach niya, sabi niya, punta ka sa tatay mo pa rin, hingi ka pa rin ng tawad. Sabi nung kanyang player, Coach, hindi pwede kasi hindi niya ako naiintindihan. Hindi ako may mali, siya may mali. Sabi ng kanyang coach, na mananampalataya, kahit anong mangyari, tatay mo pa rin siya, dapat mo pa rin patawa. So, ginawa sinamahan siya doon, nagkakatawa na sila. Nagulat yung tatay ng player, bakit ganun siya? Pag silip niya sa bitana, nakita niya yung coach kasama. Natuwa kasi naging maganda yung bonding ng mag-ama, naging mahusay ang relasyon nila, kailapit niya sa Panginoon ng mag-ama. Ngayon ang ganda ng regalo. Nag-express sila ng pagmamahal doon sa coach sa paanong paraan. Yung isang expression nila, since ang kakayanan nila, mayaman sila. Yung coach nila, may problema lagi sa kotse. Ayaw start ng kotse. Lagi nangihiram ng wire sa may sasakyan ng gagawin, jumper brother. Jumper nila para mag-start. Ang ginawa nitong mag-ama, binilan siya ng bagong sasakyan at ipinangalan sa kanya. Hindi alam ng coach na sa kanya yun. Ngayon ang naging agreement ng mag-ama, ikaw, ako, at ang Diyos lang nakakalam ng ginawa natin sa coach mo. Dahil ito nobody knows, sasabihin natin. Kasi natapos yung pelikula, hindi niya alam kung sino nagbigay yung sasakyan. So say people love and show it. Ipakita mo. But it doesn't matter mga kapatid kung walang camera, hindi nakikita mo. But most importantly, na-express natin ito ng Moses. Pangatlo, faith accompanied by assurance. Assurance, Isaiah chapter 32, verse 17. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Katiyakan mga kapatid, faith accompanied by assurance. Nakatitiyak tayo mga kapatid sa ating katayuan, sa ating sitwasyon ngayon. And number 4, a faith accompanied by submission to biblical authority. Yan, napaka-importante mo. A faith accompanied submission o by submission to biblical authority. Ebidensya din ng salvation ang tayo ay nagiging submissive sa biblical authority. Sabi ng John chapter 10 verse 27. John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they what? Follow me. So alam ng Diyos, kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa, at ang kanyang mga tupa ay naririnig ang kanyang boses, at sa tuwing maririnig ng mga tupa niya ang kanyang boses, alam ng Diyos. At sapagkat ang mga nakakapakinig at nakaririnig ng boses ng ating Panginoon, ang kanyang tinig, siyang mga nasunod. Siyang mga nasunod. Kaya sabi ng Panginoon, I know them, and they follow. So alam ng Diyos kung sino yung sumusunod at hindi sumusunod. Kaya isa sa ebidensya ng kaligtasan o ng ating salvation, mga kapatid, is submission sa biblical authority. Submission.
Hindi natin madadaya ang Panginoon, kapatid. Hindi natin maluloko ang Panginoon kung tayo nasunod talaga o hindi nasunod. Sapagat ang sinabi ng Panginoon dito, I know them and they follow me. Alam ng Diyos kung sino yung sumusunod o hindi. And 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi ng Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi ng Apostle Paul, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Maging tagasunod ko din kayo. Kagaya ko na ako tagasunod na sa akin po. Kaya mga kapatid, isa sa ebidensya ng ating pagiging ligtas, yung submission. Submission. Maging submissive tayo. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility. Magpakumbaba tayo. Madamtan tayo ng pagpapakumbaba. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Ayaw ng Panginoon yung mayabang. Ayaw ng Panginoon yung proud. Kahit ano yung narating natin, ano yung katayuan natin, we need to be humble. Sabi niya mga kapatid, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility. Magpakumbaba tayo. Ayaw ng Panginoon ng mayabang kasi sabi niya rito, God resisted the proud and giveth grace to the humble. Hindi ibig sabihin, kapatid, na mas magaling ka, ikaw na lahat. We need to be humble also. Kahit nasa sa atin na lahat, kahit tayo pinakamagaling, tayo pinakamahusay, tayo pinakamayaman, maging humble pa rin tayo. Bakit? Hindi para sa tao, but for God. Kasi God resisted the proud and giveth grace to the humble. Now, some so-called Christians submit to no one. May mga nagpapakilala ng Kristiyano ganito ginagawa. Wala siyang sinusunod. Walang pwedeng mag-utos sa akin dito. Kasi sa simbahan namin, ako ay deacon. Official ako doon sa simbahan namin. Nakakahiya naman kay pastor. Tama? Eh si pastor na tinawag na servant. Tapos ikaw, hindi ka pwede utusan. No, some so-called Christians submit to no one. They do what they want, how they want, and when they want, with no thought to anyone else. Ito'y gusto kong gawin eh. Ganito kong gustong gawin. At ganito kong gustong, at ganitong araw kong gustong simulan. Wala kayong pakialam. Tama? May mga ganyang mananampalataya. Tandaan nyo, isa sa ebidensya ng kaligtasan ng salvation is submission to biblical authority. Pero may mga ganitong mananampalataya. They do what they want, how they want, and when they want, with no thought to anyone else. Hindi nagtatanong, Pastor, pwede po ba na simulan ko ganito? Pwede po ba? Gusto ko sana ganito. Kailan po kaya pwede? Walang iniisip, walang konsiderasyon. Walang sinusunod. Kung sa bahay natin, lalo sa mga kabataan, kung sa bahay natin, mga magulang natin, hindi natin magawang masunod. How much more dito? How much more sa mga trabaho natin? Mahirap siguro. Kaya mga kapatid, nakikita natin dyan. May kita tayo pag-uugali yan. Tayo ko tinawag na tupa. Pero may mga ugaling kambing.
kambing. Nasubukan niyo na bang hawakan yung ulo ng kambing? Nakita na kayo ng kambing? Kambing. Kung hindi pa kayo nakakita ng kambing, nakatikim na kayo ng kambing. Masarap ng kambing. Yung kaldereta ang kambing. Ngayon yung kambing ito. May kambing na huli. At pag ginawakan mo siya sa ulo, susuwagin ka niya. Banggain ka niya. Pag ginawakan mo, akala niya nakikipag-away ka, nakikipag-away. Pag ginawa mo siya dito, mag-re-resist siya. Like mga kapatid sa mga tupa, yung mga tupa, tinatanggal na yung kanilang balat, sige lang. Sunod lang. Natanggal yung inaahitan. Nakita na kayo inaahitan na tupa? Ang galing, no? Hindi pumapalag. Nahayaan niya lang yung kanyang nagpapastol sa kanya na gawin yun. While yung kambing, hawakan mo lang sa ulo, nagre-resist na. Walang sinusunod. No? Now, these goats are always a source of problem and concern to the pastor. Now, as a general rule, problems always come from the same people. And that is a warning indicator. Lagi lang nanggagaling sa same people. Sino yung mga tao na? Yung mga tao walang submission sa biblical authority. They do what they want, how they want, and when they want. Ano? Yung mga taong yan kaya, kadalasan, hindi ko to. Yan po yung mga mayayabang na tao. Walang kinikilala. Kasi pakiramdam nila, kapag sila ay under ng isang tao, pakiramdam nila, nadidegrade yung pagkatao nila. And that is pride. Pride yun. Sabi ng salita ng Panginoon, ayaw niya ng proud. He resisted the proud and give it grace to the humble. Kaya mga kapatid, isa sa evidence of salvation is submission to biblical authority. Sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong maging mayabang. But let everyone be clothed with humility. Ano? Let everyone be clothed with humility. Magpakumbaba pa rin tayo. Ano? Ando doon pa rin yung kababaang loob natin. Ano? Ando doon pa rin yung sinasabi nila ang paa ay nananatili sa lupa. Kung tayo yung tumagot, tumayog ang ating narating, sabi ng isang kasabihan, maging kawayan ka. Huwag yung kawayan diretso lang. Yung typical na kawayan na nakikita natin dito. Sapagkat ang kawayan habang tumataas, pagdating sa dulo, makakapag pa rin nagbebend. Sabihin, pagpapakita na, nagpapakumbaba habang kahit tumataas ang nararating, maraming na-achieve, nananatili, na nagiging tinatawag na down to earth. Kasi sabi ng Panginoon, He give it more grace to the humble. Hindi halata na meron tayo. Hindi halata na may kakayanan ka. Sapagkat sobrang napakahamon, sobrang mapagpuno. So, isa sa ebidensya ng kaligtasan na naturally lumalabas sa atin. Ano? Kapag nagkaroon tayo ng sitwasyon sa labas, hindi mo iyayabang na, anak ko ng Diyos! Hindi mo ikagano. Diba? May gumanong ba sa akin dito? Meron ako napanood na isang video sa nabi na, ANC to bakit? Kasagsagan ng ECQ. May napanood ang balita na doon. Dahil curfew hours na, bawal lumabas. Diba? Sabi ni Kim Chu, bawal lumabas. Ngayon, sinita siya, sabi, sir, bawal na po lumabas, huliin. Huliin siya. Nakainom. Minura-mura niya yung isang nasa checkpoint. Hindi pulis mga barangay. Mga barangay tarot na nakatalaga sa check. Minura niya ng minura. Sabi niya, hindi mo ba alam? Hindi mo ba ako kilala? Hindi kita kilala, sir, pero kahit sino ka pa, bawal yung ginagawa mo. Hindi mo ako kilala. ANC ko! Ano ngayon kung ANC ka? Sabi, may binayolate kang batas, uling kita.
pinagmumura yan, diba? Wala doon talaga yung humility at wala tayong matatagpuan doon na ebidensya na nasa Panginoon talaga. Kasi hindi yung nadadala sa pag-submit mo ng pangalan sa kung ano ang grupo na nabibilang ka. Ito yung dapat makakita at buhay ang ebidensya na nasa sayo. Kung nasa Panginoon, sabi mo nasa Panginoon ka, at dapat nararapat na ikaw ay gumawa ng naaayos sa Panginoon. Sabi ni Titus, sabi, kilala niyo yung Panginoon, but you're doing against with God. See? So number 5, faith accompanied by joy. Kagalakan. Kagalakan. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 8, 1 Peter chapter 1 verse 8, whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. So may kita natin mga kapatid yan, salvation should be accompanied by spiritual joy. Hindi lamang po yung joy, ng temporal joy, na nakikita lang natin and then pagkatapos nawawala. But it talks about the spiritual joy. Ano? Not necessarily happiness, as happiness is based upon happenings. But a deep joy in spite of our happenings. Kahit may ganito tayong sitwasyon ngayon, may pandemya tayo, but still there is joy unspeakable and full of glory that within us. Sapagkat tayo po yung mga mananampalataya at isa sa ebidensya tayo mga magagalakin. Kahit sa gitna ng pandemya, tayo ay nagagalak. Ano? At hindi po base sa happiness, sapagkat happiness is based on happenings, but joy is a deep happenings in spite of any happenings in our life. Lalo po sa panahon natin yun ng pandemya, hindi nangyayari sa atin ngayon. At marami po nanlulumot, natatakot, nababalisa, hindi na sila makapag-relax, marami na de-depress, lalo sa mga kakilala natin na kung saan ay kanilang mga mahal sa buhay ay na-infect ng COVID-19. May mga tao doon talaga na hindi natin maiwasan. Sasabi sa kanilang kaisipan na sila nadi-depress, nadi-distress. Pero kung unawa natin na tayo nasa Panginoon kapatid, kahit may nangyayari sa atin gano'n, alam natin na kahit po sa gitna ng pandemya, God is a sovereign God. He is in control of everything pa rin. Magtitiwala tayo sa Panginoon kahit sabihin natin na tayo mismo, tinamaan tayo ng virus na yan. So, Panginoon, kung yan po yung kalooban, nasa sa iyo po, ibinibigay ko ang aking buhay. Diba? Pero hindi na nangangulugan kapatid, magiging careless ka na. You need to be careful ka rin. Ano, pag careless ka, no? Sabihin natin, kalooban pa ba ng Panginoon, nagka-virus ka? Eh dahil sa yung carelessness, kalooban mo yan. Careless key. Pero sabi niya mga kapatid, pero pa rin tayong kagalaan. Nagagala ka pa rin. May mga tao ganito, pag walang pera, ang galit na galit. Mainitin ang ulo. Pag walang pera, nakasimamot. Pag walang pera, malungkot. Pag walang pera, naiirita. Buti na lang, sanay tayong walang pera. Ano? Kaya may pera o wala, parehas lang. Kasi ang happiness, di ba, may mahilig tayo. Pag may tao tayong kilala ganito, kapag ang ganda-ganda ng kanyang mood, ang saya-saya niya, uy, may pera ka, no? Ano mo alam? Aba, saya mo eh. Kasi happiness is based upon happenings. But the deep joy, in spite of our happenings, may joy pa rin tayo. Ngayon, pag nakita mo, nakasimangot ka, ba't ang inita mo? Huwag mo nga kausapin na inita ko. Alam ko na. Kaya ka ng pera, no? Isasagot yun kasi silence means yes. Pero naman sa ating mananampalataya, walang gano'n, ano? May ganun ba sa atin dito? Walang pera? Sanay naman. Sino ba sanay dito walang pera? Ano ba dito sanay walang pera? Ako nga, nagmumotor. Kasi wala na lang yung wallet ko eh. Pero nagmumotor pa rin ako.
Basta may naman yung gasolina ko. Basta may gasolina ako, full tank yan. Okay lang, marami ako na. Sabi nila, may nag-advise sa akin, may motor ka na. Dapat kahit at least 100 pesos, hindi ka mawalan sa bulsa mo. Kasi pag naflatan ka, may pang-bul ka na. Ha? Nung una, ganun ginagawa ko, naglalagay ako ng 100 sa papeles ko pa. Pagka sa, may isip ko rin yun, pagka gutom ka. Ibalik, hindi naman mag-aakay, pag naplatan, kakain na lang ako. Kukunin mo yung 100. Wala tuloy yung 100 sa papeles mo nito. Wala na. Ngayon, minsan nag-rides ako, walang cash. Pero iba yung pagpalayo Hindi pwedeng mag-rides ng walang cash. Matindi ka nun. Susunod na mag-rides tayo, tatanungin ko kung magkano cash mo. Kasi baka meron sa atin dito, magkasumama. Ang pangkarga lang, pang-full tank lang ngayon. Wala na pang sunod. Maiwang ka na. Ang punto ko dito, kapatid. May joy tayo kahit anong happenings na meron tayo. Now, ang joy, mga kapatid, hindi po yan yung makikita natin na lagi ka nakang-iisip. Ako, delikado yun. Okay na kasi sa tabi ka nakagano ka lagi. Delikado na yun, ha? Ito, brother Mark, baka umingiti ka mag-ita dito, delikado yun. Ano? Ngayon, ganyan ngiti, tapos mag-isa ka lang, delikado yan, brother. Ano? Pero yung joy, mga kapatid, yan ay nananahan sa atin. Sabi ng salita, there is joy unspeakable and full of glory. Mararamdaman niya ng nasa paligid natin na may kagalakan ka. Kasi iba yung aura na nagagalak. Ano? Diba? Iba rin yung countenance na may kalungkutan. Iba rin yung countenance na may kagalakan. Kaya nga, ang faith accompanied by joy. Kasi nagbibigay sa atin ng kagalakan. Walang iba kung yan natin Panginoon. And next is, kanina pa ako bumibiyok May ano kong record lang. May masakit yung lalamunan mo Dry. Dry yung lalamunan ko. Dry. Kailangan niya ng masarap na inumin. Okay. Dapat na bumubula. A faith accompanied by an outward testimony. Isa sa ebidensya ng salvation. A faith that accompanied by an outward testimony. Sabi na Acts chapter 11 verse 26. Acts chapter 11 verse 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Ano? Bakit po sila pinangalan ng Christian? Yung unang pinanggit ng Christian. Bakit po sila pinangalan ng Christian? Kasi ito po yung sagot yan. They named because they act like Christ. Ibig sabihin ng Christian, you are followers of Christ. And you act like Christ. Kaya yung mga disciples, mga kapatid dito po, na nakita namin sa Antioch, yung sila po ay nagtipon-tipon, yung mga lingkod ng Panginoon dito, yung mga saved dito, mga kapatid, tinawag sila Christian. But why? Because they act like Christ. So makita sa atin, outward testimony natin, that we are in Christ. But let's make sure, mga kapatid, na yung change na nangyari sa atin is from inside to outside. Hindi from outside to inside. May mga experiences about isa sa atin dito na nung siya'y bagong ligtas, hindi kagad siya nasunod doon sa pananamit na naaayon o yung tinatawag natin modest apparel. Meron, di ba? Ako nung unang mga buwan ko, hindi
kasi ako natuturuan ng magdamit pa rin. Kasi wala talaga akong formal na damit. Ang tingin ko sa mga formal na damit ko, baduy. Meron ako dati na nauso yung mga elephant na pantalon. Yung kasya yung isang tao sa isang ano. Gusto ko na dati yung maluluwag na damit. Hip-hop pa. Ano? Yung mga maluluwag, loose na damit. Ano? Hindi niya ako magdamit dati. Ay, pupunta ako simbahan mo. Suot-suot ko minsan, naka-short pa nga ako. Pang-bahay. Naka-chinelas. So, naniniwala ako sa Panginoon na ako. So, little by little, nakakita ko ng pantalon, nagtantalan ako, maong. Suot ako ng damit, maong. Nag-aayos-ayos na ako. Ako patagal, nakita akong slacks. Na kulay gray, no? Sinuot ko. Tapos naalala ko, may polo ako na sinuot. Lagi ko sinusuot sa mula nung mga kapatid, unti-unti, pinagbigay na sa akin ng mga barong, nagbigay na sa akin ng mga ganitong long sleeve, pinasinusuot ko. Kasi natutunan ko na rin, bumili ng gano'n. Ngayon, nawala sa akin yung mga jeans, wala akong tuloy akong maong. Wala akong maong, kaya pag mag-rides ka rin minsan, suot ko yung slacks, hindi na ako nabibili ng maong. Kasi kung pag may lakad ako, nasusuot ko yung slacks na at may collar, hindi na basta kung anong damit. Natutunan ko magdamit ng angko kasi nakita ko. Ito yung angko sapagkat kung ikaw ay nasa Panginoon, nararapat na ikaw ay maging itsura ng angko. Kasi ikaw ay nagre-representa ng sa Panginoon, dapat maging mahusay at maayos tayo. Tama? Hindi dahil sa ito yung sinabi ng simbahan. Hindi na sa pananamit natin mga kapatid. Tinutukoy dito. Maging sa ating patutuo, sa ating pagkilos, sa ating mga galaw, sa ating mga pananalita, sa labas. Makita ito sa atin. No? Makita ito sa atin. Lalo tigit mga kapatid, pagdating sa pagsunod. Makitaan tayo. Ano? Kasi tayo po yung mananampalataya. Kaya isa po sa ebidensya ng salvation, outward testimony. Kamusta yung patotoo ng ibang tao sa'yo? Meron bang nagulat na nalaman Kristiyano ka? O meron na hindi ka pa nagsasalita at nagpapakilala, nararamdaman niya ikaw ay mananampalataya na sapagkat sa mga obserbasyon na kanya nakikita sa iyong patotoo. Meron ba? Baka wala. O pagka ganun ang sitwasyon natin, tignan natin maigit. Sabi ng Apostol Pablo, examine natin yung sarili natin. Baka yung mga ginagawa natin, walang pagkakaiba sa ginagawa nila. Tama po? And number 7, faith accompanied by a desire to share the gospel. Isa sa ebidensya na ikaw ay may salvation din, meron kang desire to share the gospel. Share the gospel. At gusto mong ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon at ipakilala ko. Simulan mo lang naman, pagkatapos yan. Pag ayaw makinig, hindi mo naman problema yun. Kasi hindi natin may iwasan ng mga tao ayaw makinig. Hindi mo naman na problema. Pero ang wala sa iyo, yung desire. Ang gusto ko pa rin gusto. May desire. At ito, about isa sa atin dito, may ganun pa rin desire. Ay, hindi natin may perform yan ngayon kasi hindi natin alam kung ano ang sitwasyon ng mga tao dito sa lugar natin ngayon. At hindi lang tayo nag-iisang ganyan. Marami. Mga nauglot, nagkakaroon ng pangamba na baka kung di ako mahawak, baka ako makadala ng sakit sa kanila. Pero ganoon pa man, huwag mawala yung desire na yan, mga kapatid. Huwag mawala yung desire. And syempre, number 8, faith accompanied by a change in priorities. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ang priority mo para sa sarili. Pero isang ebidensya ng kaligtasan, ng salvation, yung priorities natin nagbabago na.
Paano nangyayari? Sabi ng Philippians chapter 3 verse 8 hanggang 10. Philippians chapter 3 verse 8 hanggang 10. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for me excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Sa Apostle Paul, sabi niya, marami akong na-acquire, marami akong nakuha, may mga nawala sa akin, marami akong nakamit, na-achieve. I count them as a dung. Kasi iba na ngayon ang gusto niya. Hindi na yung dating ginugusto niya noon, ngayon iba na ginugusto niya ngayon. Ano? Kaya ngayon, the child of God, Christ should come first before yourself. Christ should come first. Why? Because He is the Lord of all. Pagdating sa pagdidesisyon, when it comes to priorities, mga kapatid, laging ikinukonsider ng isang mananampalataya ang Panginoon. Hindi yung kanyang sarili lang. Kinukonsider niya ang Panginoon. Hindi lang yung sarili niya pangangailangan. Kasi if we believe, kapatid, that God is own everything, mga kapatid, hindi mahirap para sa Diyos i-provide yung pangangailangan natin. Kaya, isang ebidensya na kaligtasan sa atin, yung priorities natin nag-iiba. At kung hindi na para sa Panginoon, at yan ikalalayo ko sa Panginoon, hindi na lang siguro. Hindi na lang. Tama? Kaya nagbabago ng priorities. Mahirap kapag ligtas na tayo, pero walang pagbabago sa priorities. Mahirap na. Kaya sabi mga kapatid, na Apostle Paul, lahat ng meron ako, na-achieve ko, I count them all as a dung. Ano yun? Dumi. Kumpara sa panibagong priorities na nilagay sa kanya ng Panginoon. And number 9, last na po tayo. Kaya makakaraos na iba. Last na tayo. A faith accompanied by a patient continuance. A patient continuance. Patient na nagpapatuloy. Titus chapter 2 verse 11 hanggang 15. Titus chapter 11 hanggang 15. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us for all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Makikita sa atin yung patience and continuance. Isa yan sa ebidensya mga kapatid. Bakit patience and continuance? Hindi madali yung ginagalawan natin ngayon. Pero nandoon yung patience at nandoon yung continuance. Nagpapatuloy pa rin tayo. Despite na hindi po madali yung ating nararanasan, yung ating kinakaharap palagi, nagpapatuloy tayo. Ano? Marami sa atin may mga iba-ibang mga circumstances, may mga iba-ibang mga sitwasyon. Yung iba nating gilalang mananampalataya, yung iba na hinto. Kapiran, may problema.
Hindi naman sinabi ng Panginoon na siya ay Diyos lamang ng kasiyahan. But even in the times of problem, mga kapatid, He is also our God. Kaya hindi pwedeng idahilan natin na kaya nahin to kasi may problema. Hindi, dapat lalo tayo magpatuloy kasi nga may sitwasyon. Ano? Siya po yung mga ebidensya ng kaligtasan. Ano? Nawatanong, yung bang lahat ay visible. Opo, yan po yung nakikita at dapat nakita sa atin. Meron talaga tayong tangan-tangan na kaligtasan. Yan ay makikita sa atin. Yung mga bagay niya. Ngayon, hindi mo kailangan mag-pretend na gawin lahat yan. Kasi bakit? Pretending hindi ka totohanan. Natural na lalabas mo. Kung tayo nasa Panginoon. Natural na lalabas mo. At manalangin, aming Diyos na kinasilahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong mensahe, sa mga talay ko, Panginoon. Patuloy na ito'y pagkalaban mo na kausayan sa amin. Patuloy na ma-develop ito ng evidences of salvation sa amin. Makita ng gusto at maging mahusay po para sa aming ministry. Ang Diyos patuloy mong patubayan ng bawat isa, kapatiran, bawat Diyos. Pagkakataon na ito kung ito'y lalapit ng aming mga panalangin, ito'y patuloy na ibigay ng kasagutan at ito'y at yung madalanan sa